Sure ka ba na nasa tamang religion ka ngayon? Imagine, mahigit 100,000 religious leaders ang nangangaral ng Bible at may 60,000 to 80,000 independent churches. Sa Pilipinas pa lang yan. I became a member of 2 fake religions. The last one wasted 22 years of my life. I've loved reading the Bible since I was a little kid and I spent most of my time studying it. Dahil sa experience ko of questioning the teachings of these religious leaders, I am now very confident to share with you what I've learned from the Bible throughout the years. Yung experience na isi-share ko sa inyo ngayon, kahit sa ibang church pa yon nangyari, can still be applied sa kung anumang church meron ka right now. Dahil ang katotohanan, lumalapat yan sa lahat. Let me share my story and at the end of this video, you can check for yourself based on biblical facts. Ang beliefs mo ba ay talagang nakabatay sa aral ni Kristo? Or sa sariling utos lang ng religious leader mo today? Kaya let's begin. Get your Bible and get ready. Hello po. Welcome po ulit sa Church of the World. Mag-share na muna tayo ng isang video ng tagapangaral ng isang religious group. Dito ako galing dati pero noong September 2022, nilayasan ko yung grupo na to kasi nalaman ko base sa Bible na mali yung grupo. Yung mga aral na itinuturo doon ay mali. At isang to sa mga bagay na natutunan ko sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig kay Jesus Christ, at sa pagtupad ng mga turo ni Jesus. Ikukumpara natin ngayon yon sa turo nitong mga ngaral na to. Tingnan muna natin. Nakita ko tong video na to. May nag-upload sa YouTube. Hanapin nyo na lang din. Ang title ay yan, Brother Eli Soriano, Tagapagturo para tayo ay tiyak na maligtas. Pakinggan muna natin yung premise niya, tapos magre-react tayo, tapos mag-share tayo ng mga mababasa natin sa Bible. Okay? Simulan na natin. At yan nga po ang ating liliwanagin kung sino yung may karapatang magturo sa atin nung kalooban ng Diyos sa langit. Ha? Baka kasi kung kani-kanino lang kalooban ng matutunan natin. Sabi ni Almeida, lumundag ng 3 lundag, lalayas ang demonyo. Kanino kalooban yun? Kalooban ba ng Diyos yun o kalooban ni Almeida Bisaya? Yung manghingi sa daan ng pera, may dalang supot sa bus. Kanino kalooban yun? Kalooban ba ng Diyos yun? Yung bang pagkukurus ninyo, mga kapatid na Katoliko, na itanong nyo ng minsan man lamang na, sino kaya may utos nun? Utos kaya ng Diyos magkurus? Hindi ko nang aatake, tinatanong ko lang kayo. Have you ever wondered why you are doing these things? Bakit natin ginagawa yun? Nagkukurus tayo? Yun ba itinuro ng Diyos? Aral ba yon ng ating Panginoon na galing sa langit papunta sa lupa? Yun ang sabi ng dasal na dinadasal natin Sundin ang kalooban mo, thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang kalooban mo sa lupa gaya ng sa langit. Yun ang ating pag-aralan. Yung kalooban ng Diyos, yung doktrina. Kasi yung doktrina po, Kastila yun
Ang kahulugan ng doktrina, aral. Aral na tinutupad. Ayan. Sa Kapampangan, doktrina rin ang nakasulat Aral po yun sa Tagalog. Ang doktrina ng ating Panginoong Hesus. Yan ang pag-aaralan natin. Sino po ang magtuturo sa atin? Kailangan kayo man papasok kayo ng mag-aaral kayong abugasya. Siyempre, aalamin mo kung yung teacher mong papasukan magtuturo sa kolehiyo talagang lisensyado. Kaya ang unang-unang may lookout doon, yung may-ari ng eskwela. Titignan niya kung pasado yung kanyang iha-hire na guro na talagang ito may karapatang magturo. Aalamin mo kung yung magtuturo sa iyo may karapatan dahil baka walang karapatan yun kung saan kadalhin nun. Baka kung ano ituro sa iyo nun. Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? Yan po. Umpisahan po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi, yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y makatiyak sa kaligtasan. Kailangan kasi natin ito Pagdating po kasi sa kaligtasan, maraming usaping dapat na malutas There are so many issues involved in the issue of salvation. Marami, iba-ibang mga relihiyon, iba-ibang iglesia, iba-ibang tagapagturo. Sa Muslim, si Muhammad. Sa Seventh-day Adventist, the authority that they acknowledge is Ellen G. White. Sa Iglesia ni Cristo, ang sugong si Manalo. Yan. Yun ang nagtuturo. Sa Katoliko, ang pangkalahatang nagtuturo raw ay ang Papa sa Roma. Sinasabi yan ng Aklat Katoliko, mga kababayan, na ang nagtuturo, nagpo-promulgate ng mga dogma, mga kung ano-anong mga turo ng Iglesia Katolika ay ang Papa sa Roma. At huwag kayong magagalit, hindi po pang aatake ito. Ito po'y pagsasabi lang ng totoong nasa liksik namin sa relihiyon. That when it comes to faith, ang nagtuturo at walang mali ay ang Papa raw sa Roma. Pag nagsasalita raw ang Papa ex cathedra, ay ligtas siya sa pagkakamali. Yan ang paniniwalang Katoliko. Ega, muna natin, i-pause muna natin. Umabot na siya ng 4 minutes and 21 seconds, pero balikan natin yung topic niya. Ang topic niya ay, sabi niya dito, pakinggan ulit natin yung topic. Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? Yan po. Umpisahan po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi, yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus. Okay, so yung topic na i-discuss niya or ipipresent niya ay yung guro o yung tagapagturo, yung may karapatan daw na magturo ng mga doktrina. Doktrina, sabi niya, aral daw yon. Doktrina ng Panginoong Jesus. Kung titignan natin mula sa simula, yung 4 minutes na premise niya, ini-imply niya na merong tagapagturo ng aral ni Jesus. Yung guro o tagapagturo, yung may karapatan daw na magturo ng mga aral ni Jesucristo, yun daw yung aalamin. Nag-cite siya ng mga examples. Kung babalikan niyo yung video, yung first 4 minutes, minention niya yung ibang mga religions, yung mga nagtuturo. Minention niya ang Iglesia ni Cristo, si Manalo, si Almeda, yung Papa sa Roma. Tapos, sinabi niya na yun daw yung mga nagtuturo sa panahon ngayon. Marami daw mga nagtuturo. Ngayon, kung iisipin natin, sa grupo niya, nung nagsasalita, sino yung nagtuturo? Sino yung guro na dapat pakinggan?
yung may karapatan daw na magturo ng aral ni Jesus. Kung iisipin mo, yung topic nito, kailangan gumamit ka nga agad ng utak. Merong isang verse sa Bible, ang sabi ay dito sa Mateo 10:16. Ang sabi dyan, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. So, kailangan may talino ka gaya ng mga ahas. So, gagamit tayo ng utak natin ngayon para hindi tayo maloko o madaya ng demonyo, ng kalaban ni Satanas. Kailangan matalino ka. And at the same time, kailangan magpakatimtiman din kayo gaya ng kalapati. Sabi ni Jesus yan. Sinabi niya to sa mga sinugo niya, yung mga apostol, yung mga alagad na inutusan niya na nakarecord sa Bible. Pero maganda rin naman na kahit hindi tayo yung sinasabihan niya dito, dahil ang sabi sa verse, narito sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa. Meron siya talagang kausap dyan. Pero napakaganda ring ma-incorporate sa sarili natin o sa sarili mo yung bilin niya dun sa mga sinugo niya. Kailangan maging matalino sila at matimtiman at the same time. So bilang isang Kristiyano, kailangan maging matalino din tayo. Kung yung mga sinugo niya kailangan maging matalino at matimtiman, sinugo niya yun para ipangaral ang salita ng Diyos. Yung mga isinugo niyang yun na nakarecord sa Bible, gusto rin nung mga yun na dapat matalino din at matimtiman yung mga pangangaralan nila ng salita ng Diyos. So, kailangan maging matalino tayo. Balikan natin ngayon yung topic. Ang sabi nitong nagsasalita sa grupo ng MCGI, isa sa mga aral nila, ang focus natin yung aral, yung tinuturo ng grupo nila. Sabi nung nagsasalita, sino yung guro at tagapagturo ng mga aral ni Jesus? Balikan natin para may proof tayo. Aalamin mo kung yung magtuturo sa iyo may karapatan, dahil baka walang karapatan yun kung saan kadalhin nun. Baka kung ano ituro sa iyo nun. Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? Yan po. Umpisahan po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi, yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus. Yun yung topic niya, yung guro o yung tagapagturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus. Gamit agad tayo ng utak. So, it implies na sa topic niya, sa ipe-present niya, meron siyang i-introduce na guro at tagapagturo ng aral ng Panginoong Hesus. Di ba sa Bible, ang iisang guro ay si Jesus na mismo? At ang dapat pakinggan ay si Jesus na mismo, sabi ng Diyos Ama. May verse yan sa Bible. Hanapin natin mamaya, i-share natin yan mamaya. Pero sa topic agad niya, sa simula pa lang, ini-imply niya na meron ng guro at tagapagturo, yung may karapatan daw, na magtuturo ng aral, tunay na aral ng Panginoong Hesukristo. Tapos tinira niya yung ibang mga religious leaders dahil yung mga guru daw na yun, nagtuturo din. Tulad nila Manalo ng INC, si Almeida doon sa grupo niya, at iba-iba pang mga religion. Pero nagfo-focus siya sa Bible. So yung mga gumagamit ng Bible, iba-ibang mga religion, may mga guro, may mga tagapagturo. Ngayon, sa grupo nila, kaya ito yung topic niya na ipine-present sa mga tao, sa mga naimbitahan nilang makinig at manood ng mga palabas nila. Meron siyang ini-introduce na guro
Yung may karapatan daw. May example sa kanina, pagpapasok ko daw sa isang school, kailangan may karapatan yung magtuturo sa iyo kasi baka daw saan ka lang dalhin nung magtuturo na yon, di ba? Kailangan may karapatan daw yung magtuturo pag pumasok ka sa school. So mayroon siyang ini-introduce na magtuturo o guro na magtuturo ng tunay na aral ni Jesus. Balikan natin yung verse na sinasabi ni Jesus. Kailangan magpakatalino tayo gaya ng mga ahas. Ahas, kalaban yan. Simbol yan ng demonyo. Simbol yan ng kaaway ng Diyos. Sabi ni Jesus dito, magpakatalino tayo gaya ng mga ahas. At magpakatimtiman gaya ng mga kalapati. Magpakatalino gaya ng mga ahas. Bakit? Bakit kailangan natin maging matalino? Magpakatalino rin tayo gaya ng mga ahas. Kasi kapag hindi ka matalino, maloloko ka ng ahas. Madadaya ka ng kalaban. So dito pa lang sa topic niyang ganito, gagamitan mo na ng utak para hindi ka madaya. Bakit ini-imply na merong magtuturong iba? Kung yung teacher or yung guro mismo si Jesus Christ na. At kung pakikinggan natin yung buong video na to na aabot ng halos 1 oras, magbabasa talaga ng Bible. Gaya ng ibang mga religion na gumagamit ng Bible, ibang mga guro o tagapagturo ng mga religious groups. Bible din yung binabasa nila bakit nila ginagawa yun? Di ba? Ito, gamit ulit tayo ng utak. Kapag may kalaban, halimbawa si Satanas, yung demonyo, goal niya makapandaya, makapangloko, hindi yan magpapahalata. Diba? Hindi yan magpapahalata. Siyempre, kung ang goal niya ay makapanloko ng mga tao, kakasangkapanin niya yung isang bagay na hindi siya mahahalata. So, pansinin niyo, lahat ng religious groups, ang dala ay ang pangalan ni Jesus. Tama? Ang gamit, lahat, Bible. Ang mga sinasabi, lahat binabasa sa Bible. Diba? So, sino ngayon dun sa mga yun? Yung sa Diyos. Kung lahat sila Bible ang ginagamit, lahat sila si Jesus ang dala-dala, ang bit, ang itinuturo, kuno. Paano natin malalaman kung sino yung hindi nandoloko sa kanila? Gamit tayo ng utak. Hindi magpapahalata yung demonyo para makapanloko siya. Ngayon, kung ang topic nito ay yung guro o tagapagturo, yung may karapatan daw na magturo ng aral ni Kristo Jesus, hindi pa panloloko na yun. Yung aral nagfo-focus tayo sa aral. Para hindi mahalata yung demonyo o yung kalaban na nandadaya siya. Gagamit siya ng Bible, gagamit siya ng salita ng Diyos, kakasangkapanin yan. Tapos ililigaw na yung mga utak ng mga tao. Diba? Magbasa pa tayo ng isang verse sa Bible. Gamitin natin yung Bible para meron tayong basihan na matibay. Kasi ang guru natin si Jesus. So lahat ng sasabihin ni Jesus sa Bible, yun ang proof natin, yun ang gagamitin natin para malaman kung sino yung manloloko, kung sino yung mandaraya, kung sino yung mga nanliligaw, sino yung mga demonyo, sino yung panig kay Satanas. Dito sa isang verse na to, sabi, sa Matthew 23:8, sabi doon, datapot kayo'y huwag patawag na rabi. Ang rabi, ibig sabihin nun, teacher, master, guro. Yun ang ibig sabihin nun. Sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid.
Diba? Datapot kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. So, bawal nga magpatawag ng guro, di ba? Sabi ni Jesus, iisa lang ang ating guro. At sino yung guro? Tingnan natin kung mahanap natin. At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. Ang tinutukoy dito sa Lucas 9:35 ay si Jesus. Ang nagsasalita dyan, meron daw tinig na nanggaling sa alapaap. Ang Diyos yan, nagsasabi, ito ang aking anak. Bugtong na anak niya si Jesucristo. Sabi niya, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. Bakit siya ang dapat pakinggan, sabi ng Diyos? Dahil meron tayong iisang guro. Si Jesus ang iisang guro. Ang sabi niya dito sa Mateo 23:8, huwag kayong patawag na rabi, huwag kayong patawag na master or guro o teacher. Kasi iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Gamit tayo ng utak. Kasi sabi ng Diyos, magpakatalino tayo, di ba? At magpakatimtiman. So, kailangan may talino tayong gagamitin. May utak tayong gagamitin. Mag-analyze tayo. Sabi ng Diyos, bawal kayong magpatawag ng guro. Di ba? Patawag pa lang, bawal na. So, yung iba, ang ginawa, hindi sila nagpapatawag na guro o teacher or master. So, ang tawag sa kanila, yung titulong idinidikit nila ay kapatid lang ako, alipin lang ako, ganyan. Tawagin nyo lang akong brother or pastor or pastora or kung ano man title ang ibinibigay nila sa sarili nila at itinuturo nilang yun ang itawag sa kanila. So okay, gamit tayo ng utak. Sabi kasi sa Bible, ang utos ng Diyos, huwag kayong papatawag na guro o rabi o teacher or master. So sumunod sila, yung mga leader ng mga religious groups. Hindi nga sila nagpapatawag ng guro o teacher o master kasi bawal, di ba? Pero yung function at yung posisyon ng pagiging guro nasa kanila. Ayaw nilang bitawan, ayaw nilang aminin na yun yung ginagawa nila. Ayaw nilang sabihin sa mga nakikinig sa kanila na sila yung guro, di ba? Hindi lang sila nagpatawag ng guro kasi ang utos wag papatawag ng guro di ba? Kasi lahat kayo magkakapatid. So yung iba ang tawag sa sarili na kapatid lang, brother lang, sister lang. Pero yung ginagawa nila, yung function at yung posisyon ng pagiging guro, sila yung kumukuha. Isipin nyo, patawag pa lang bawal na. Tawag pa lang ha, bawal na. Yung function nun at yung posisyon nun, mas bawal mong kunin, di ba? Ngayon, babalikan natin yung topic nitong nagtuturo nito, ang guro o tagapagturo ng tunay na aral ng Panginoong Hesus. Yun yung topic niya. So, ini-imply niya, merong guro at tagapagturo ng aral ni Hesus. Yan pa lang, malalaman na agad natin na may something, may hindi ayon kay Kristo sa pagbubukas pa lang niya ng topic. Yung nakasulat, tingnan nyo ha, yan yung nakasulat, ang guro, tagapagturo ng pananampalatayang Kristiyano para tayo ay tiyak na maligtas ayon sa Biblia. Pero nung pagkasabi niya, yung guro daw at tagapagturo ng aral ni Jesus. Balikan ulit natin para may proof tayo. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? Okay. Sa ating panahon, sino yung guro, sino yung tagapagturo na dapat nating makilala. Balikan pa natin yung ilang seconds back sa sinabi niya. Pag-aaralan natin, sino po ang magtuturo sa atin? Kailangan kayo man papasok kayo ng mag-aaral kayong abugasya. Siyempre, aalamin mo kung yung teacher mong papasukan magtuturo sa kolehiyo talagang lisensyado. Kaya ang unang-unang may lookout doon yung may-ari ng eskwela. Titignan niya kung
pasado yung kanyang i-hire na guro na talagang ito may karapatang magturo. O, aalamin mo kung yung magtuturo sa iyo may karapatan dahil baka walang karapatan yun kung saan ka dalhin nun. Baka kung ano ituro sa iyo nun. Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? Yan po. Umpisahan po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi, yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus. Ayun yung topic niya, yung guro o tagapagturo na dapat magturo ng tunay na aral o doktrina ng Panginoong Hesus. So may ini-imply siya na merong magtuturo o may guro. Bukod kay Hesus Kristo, di ba nabasa natin kanina sa Bible ang sabi, merong iisang guro, iisang tagapagturo. Di ba? Dito sa Matthew 23:8, sabi, huwag kayong patawag na rabi. Patawag pa nga lang itawag pa lang sa'yo, bawal na Ganapin mo pa ba yung function tsaka yung posisyon? Mas bawal yun, di ba? Tatawagin ka pa nga lang, bawal na Tapos gagawin mo yung function nun. Patawag pa nga lang, bawal na, di ba? So kung papakinggan ko ba tong halos isang oras na video ng nagtuturong ito, ayan 53 minutes and 5 seconds. Meron tayong makikitang or mababasa na mga nakasulat sa Bible. Kasi nga, di ba, ang demonyo, ang kalaban ni Kristo, si Satanas, ang kalaban ng Diyos, hindi yan magpapahalata. So kung meron kayong pinapakinggan ng mga leaders o mga preachers o mga guro o mga tagapagturo na binibida ang Bible, kung ano yung mababasa o maririnig mo na sinasabi nila na nasa Bible, tanggapin mo kasi nasa Bible yun Hindi sa kanila yun, di ba? Kung lumabas man sa bibig nila, hindi sa'yo yan. Yung puri at yung kaluwalhatian, yung glory, yung kapangyarihan ng salitang yon, hindi yun galing dun sa nagsalitang yan. Yung leader na yan, hindi. Kay Jesus yun. So yung puri, dapat ibalik mo sa dapat papurihan, di ba? Kay Jesus yun. Sa Diyos Ama yun, sa Holy Spirit yun. Sa Diyos yun galing. So kung ano man yung mga nabasa, narinig mo na nasa Bible, tanggapin mo yun kasi kapag salita ng Diyos yun na nasa Bible, sa Diyos yun Diba? Kahit sino pa magsalita niyan, kahit sabihin pa niya kung ano yung nasa Bible, yung glory nun or yung puri, yung pag-praise, hindi yun dun sa taong nagsalita. Hindi dapat yun mai-associate dun sa nagsalitang yun. Dahil hindi sa kanya yung salitang yun, sa Diyos yun. Okay? So dito, kung papakinggan pa natin tong video na to, o kung anumang mga videos ang pinapanood ninyo from other teachers or preachers at gamit ng Bible, gawin nyo, sige. Analyze nyo, pag-aralan nyo, kasi Bible study, di ba? Nagsasalita sila, pakinggan nyo. Pero dapat may Bible kayo para hindi kayo mailigaw. Para hindi kayo maloko. Kasi kailangan natin magpakatalino, diba? Kailangan may utak tayong ginagamit. At kailangan matimtiman tayo. Gaya ng kalapati. Yun ang utos ng Diyos sa ating mga Kristiyano. So gagamit yung mga manloloko na yan para hindi sila mahalata ng Bible. Diba? Pero hindi sa kanila yun. Kung papanorin ko pa to ng halos isang oras, kung ano man marinig ko dyan, mababasa ko naman sa Bible, di ba? If I want to analyze the teachings of a particular group, papakinggan ko yung mga pangangaral nila, pero meron akong Bible. At ang pakikinggan ko at ang susundin ko ay si Jesus. Nasa Biblia yon. So meron kang
protection kapag yun ang gamit mo. So kahit sino pa ang pakinggan mo, sino ang nagsasalita dyan gamit ang Bible, you can analyze, you can study their teachings, the way they preach, or yung pinipreach mismo nila, yung aral mismo ng grupo nila. You can analyze it, you can study it, you can watch them. Pero ang bilin ng Diyos, nasa, palagyan natin, ang bilin ng Diyos, ang pakikinggan mo lang at ang tatanggapin mo lang ay si Hesukristo. Diba? May tinig na nanggaling sa alapap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. Si Jesus lang. Kasi siya ang iisang guro na tinutukoy sa Bible at lahat kayo magkakapatid. Diba? Hindi porket hindi nagpatawag na guro o teacher or master yung isang tao na nagsasalita ng Bible, tama na siya. Diba? Guro nga, bawal ipatawag sa'yo. Tapos gagawin mo yung function, mas bawal yun. Diba? Tapos mangangaral ka, magtuturo ka na ini-imply mo, meron pang magtuturo bukod sa iisang guro. Di ba? At kung i-argue nila, kung ang rason nila, kung bakit nila ginagawa yan, bakit yung mga apostol, di ba, sinugo, nangaral din, di ba? Pinapakinggan natin. Inutusan sila ni Jesus di ba? Naka-record yun sa Bible Dito. Ayan, sa Mateo 10:16, narito sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa. So may sinugo si Hesukristo. Sinugo silang mangaral. So malamang papakinggan natin. Kaya nga natin nababasa yung Bible Kaya nga nyo nga ginagamit yung Biblia di ba? Kaya mo nga binabasa at inaaral ang Bible kasi pinapakinggan mo yung mga inutusan ni Kristo. At dahil inutusan sila ni Kristo, ang mapapakinggan mo sa mga tinuturo nila ay si Hesukristo, di ba? Aral ni Hesukristo yun. At hindi dahil tao sila, apostol sila, nangangaral sila, gagayahin mo na inutusan ka ba? Di ba? Meron bang proof na ikaw na nagpe-presentang preacher ay inutusan? Sa panahon ngayon na yung mga leader na yan, inutusan ba kayo? Tanongin nyo yung mga leader nyo, inutusan po ba kayong mangaral? May utos po ba sa inyo? Pag sumagot sila, oo, tapos pagbibigay ng verse, paano ninyo mapuprove sa amin? May bumulong ba sa'yo? Napanaginipan mo ba? Diba? Sa kanila lang yun. Sila lang ang kayang magpatunay sa sarili nila. Pero hindi nila mapapatunayan yan sa mga members nila. At kung ikaw ay matalino at gumagamit ng iyong utak, gaya ng nakasulat dyan sa Bible, magpakatalino kayo gaya ng mga ahas, magpakatimtiman kayo ng mga kalapate, hindi ka maloloko ng mga demonyo, ng mga kalaban. Diba? Inutusan nga yung mga apostol, sinugo nga yung mga apostol para mangaral. Inutusan sila ni Jesus. So gagawin nila yung inutos ni Jesus. Nakarecord yun sa Bible. So kailangan natin pakinggan yun at tanggapin na yung mga aral ng mga apostol na yun ay lehitimong aral ng iisang guro na si Jesus Christ. Diba? Pero kung tatayo yung mga leader ninyo, hindi nga nagpapatawag na guro o teacher o master, pero nagtuturo, inaaral na may magtuturong iba ng aral ni Hesukristo. Sabi dito, bawal yan Iisa lang yung guro At yung iisang guro na yun, nagsugo ng mga apostol, ng mga alagad para mangaral. Nasa Bible yun, nakarecord yun. Yun lang, mga sinugong yun, ang legitimong papakinggan natin. Kasi safe tayo kapag yun ang pinakinggan natin. Kasi aral mismo ni Kristo ang pinapangaral nila. Merong evidence na sinugo sila. Meron tayong proof na inutusan sila ni Jesus Christ. Ang mga leader nyong yan, sa mga religious groups nyo, yung leader mo sa grupo mo, na nangangaral, hindi nga nagpapatawag ng guro, pero nangangaral. Anong pruweba mo na sinugo yan para mangaral?
na inutusan yan para magturo. Sige nga. Magpakatalino kayo gaya ng mga ahas para hindi kayo maloko. Ang demonyo hindi yan magpapahalata. Pag hindi ka nag-isip, hindi ka nag-analyze at hindi ka nakinig kay Hesukristo, maluloko ka ng mga yan. Pwede ko pang ulit-ulitin ito, pwede pa nating pahabain ng discussion na itong mga bagay na sinishare ko sa inyo. Pero ang bottom line lang nito ay ang iisang guro, sabi sa Biblia, ay si Hesukristo. Iisang guro yan. Siya yung anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, hirang ng Diyos, na siya lang dapat ang pakikinggan. At tayo ay lahat magkakapatid, sabi ng Diyos. Bawal kang magpatawag na guro o master or teacher kasi iisa lang ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Diba? Patawag pa lang ng guro, bawal na. Tapos yung gawain ng guro, gagawin mo. Mas bawal yun. At pag ginawa mo yun, gago ka. Diba? Demonyo ka. Sa demonyo ka niyan. Kahit ano pang sabihin mo, kung nilalabag mo yung aral ni Kristo, sa demonyo ka. Diba? Manloloko ka niyan. Delikado yung ginagawa ng mga leader, ang mga taong yan na nagtuturo ng ganyan. Panloloko yan sa mga tao na nagbabasa ng Biblia, na gustong maging sa Diyos. At kung gusto nyo maging sa Diyos, kunin nyo yung Bible nyo at ito yung advocacy natin na magbasa tayo ng Bible para hindi tayo naloloko ng kahit sino man. Dahil ang pakikinggan lang natin ay yung iisang guro natin na si Hesukristo at wala nang iba. Ang magtuturo lang ng aral ni Kristo ay si Kristo. Siya yung iisang guro eh. Kung meron man siyang isinugo at inutusang mangaral, yun yung mga nakarecord sa Bible, yung mga apostol niya, mga alagad niya na nagsalita tungkol sa kanya. Nasa Bible yun. Sila lang ang may karapatan. Binigyan ng karapatan ni Jesus para gawin yung utos niya na ipangaral yung aral ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Sila lang ang may authority at may directive mula sa Diyos, mula kay Jesus Christ. Bakit ginagaya yan ng mga leader ninyo? Nag-feeling, di ba? Bawal nga magpatawag ng guro, tapos kayo, yung function nun gagawin nyo, di ba? Kaya ang advocacy natin, magbasa tayo ng Bible para hindi tayo mailigaw. Nino man, mas safe tayo doon. Yun ang reason bakit ako nag-upload ng mga religious videos na ganito. Diba? To share the words of God. Nagsishare tayo. Hindi ako nangangaral. Hindi ako nagtuturo. Hindi ako nagkiklaim na sinugo o inutusan o sugo ng Diyos. Hindi. Bawal yun. Diba? Patawag ka nga lang guro. Bawal na eh. I-claim mo pang sugo ka. Diba? Nasa Bible yan. Ayan no. Nasa Matthew 23:8. Papatawag ka pa lang na guro. Bawal na eh. Patawag ka pang anghel or ano. Tawa ka. Kung ano-ano pang gusto mong itawag sa iyo, guru pa nga lang bawal na, teacher pa nga lang bawal na, patawag kang sugo, di ba? Magpatawag kang angel or ano, appointed son of God or kung ano-ano pang title lang ibinigay mo sa sarili mo. Ayun lang. Again, wala akong kiniklaim na kahit ano. Gusto ng Diyos na makapagsalita ka rin ng salita ng Diyos. Makapag-share ka rin ng salita ng Diyos. Okay yun, mag-share, magsalita ng salita ng Diyos. Kung sa Diyos ka, ina-empower ka ni God na magsalita. I-share mo rin yung salita ng Diyos sa iba para maging sa Diyos din sila, di ba? Pero kapag hindi ayon sa aral ni Kristo, yung mga isinishare mo, sinasabi mo, tas yung ginagawa mo, nagtayo ka ng religion, nag-claim kang sugo ka, inutusan ka na mangaral, nagtayo ka ng samahan ng isang organisasyon,
nangulimbat ka ng abuloy, nagpatayo ka ng mga simbahan, o kung ano-ano pa. 'Di ba? Nanloko ka ng mga tao, kung ano-anong aral yung inimbento mo na hindi ayon kay Kristo. Bawal 'yon. Magkaiba 'yon sa pag-share ng salita ng Diyos versus pagnanakaw ng function at posisyon ni Jesus. Yan ang ginagawa ng mga leaders ng mga religious groups ngayon. Most of them, or all of them. Kaya kailangan magpakatalino kayo para hindi tayo maloko ng kalaban. Marami pa akong mga verses dito na gustong i-share, pero sa susunod na lang natin gagawin yon. So sa ngayon, kung ano yung Bible ninyo, pag-aralan ninyo, you can watch the video kung gusto nyo, yung video mismong yan. O kung ano-ano pang mga religious, videos ng iba-iba pang mga grupo, panoorin nyo rin, aralin ninyo. Pero, ang bilin ng Diyos, ang papakinggan nyo lang ay yung anak ng Diyos, si Jesus lang. So, yung Bible, yung mga salita ng Diyos na nandun, yun yung proof nyo, yun yung evidence nyo, yun yung basehan ninyo. Kapag wala doon, pag salungat doon, pag hindi ayon kay Kristo yung mga pinagsasabi ng mga yan, takwil nyo, di ba? Markahan nyo na sa demonyo yung mga yan. Mga aral na yun, di ba? Focus tayo sa aral, focus tayo sa mga itinuturo nila, yung mga doktrina, yung mga aral ng grupo nila, doon tayo mag-focus. Pag may nakita kayong hindi ayon doon, itakwil nyo. Hindi yan yung aral ni Kristo. Manloloko yung mga teachings nilang yan. Kaya wag yung susundin yun, bawal yun, lagot ka. Ha? Ayan lang. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa pagsama sa akin, sa pagbabasa ng Bible, at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa susunod, open na ang comment section ng mga channels ko. Pwede na kayo mag-iwan ng inyong mga comments, saloobin, mga suggestion, opinion, mga reaction, kahit mga kung anong klaseng reaction yan, okay lang yan. Naka-public naman lahat ng aking social media accounts, so you can leave any comments sa kahit anong social media platforms na meron ako. Babasahin natin yan sa susunod, okay? May ibang segment doon, yung answering comments live. For now, magbasa kayo ng Bible at magpakatalino kayo gaya ng as, magpakatimtimang gaya ng kalapati para hindi kayo maloko ng mga taong nagpapanggap na sa Diyos. Okay? Bible lang inyong gamitin at yun yung magpo-protect sa inyo, yung salita ng Diyos. Okay po? And hanggang sa susunod, enjoy the rest of the day, keep smiling, always pray, and I will see you on the next video. Bye-bye. Walking down a street where the shadows grow tall, I hear the frequency, I hear the world call. From the mountains high to the neon lights glow, every step I take is a seed that I sow, finding where the ending and the new beginning start. Oh, Cho-Choo, leave a mark on the ground. The world is the music, I'm loving the sound. Cho-Choo, through the lens of a traveler's eye. Cho-Choo the world, watch the colors fly by, making a footprint in the sand and the glass, watching the seasons and the histories pass. Connection is a bridge that we're building today, turning every moment into more than just a stay. I see the horizon and it looks like a door, always hungry for the stories, always looking for more. One perspective, one vision, one story tell, living this life and I'm living it well. Cho-Choo, just a traveler's view. Cho-Choo, the world is waiting for you. Cho-Choo the world. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video na to, you can click the like button
At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media accounts ko. Nakapublic naman po lahat yun. Bukas naman po yan sa lahat ng mga suggestions o questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.